Ngayon po ay pag-aaralan natin ang greatest shaking time. Ilang kaya at sino kaya, mga kaibigan, ang apektado ng pagliliglig, no? Itong ating pong pagliliglig. At ang sabi po ng ating Matthew 24 verses 11 to 12, ay yun po yung parable of the 10 virgins. Naalala niyo yung parable of the 10 virgins. At pagkatapos yung 5, sabay-sabay naman silang natulog, pero yung 5 na wise virgin, talagang pinaghandaan nila ang pagdating ng kanilang kakasaling nobyo. Yung isa hindi nakapaghanda. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. So darating ang panahon, no, talagang mayroong pagliliglig sa ating panahon. At ang pagliliglig na yon ay sinisimulan na po. No? Hindi po bukas, hindi po, ay sakayan, after 10 years yan. No! Mga kaibigan, ongoing ang pagliliglig po ng ating Panginoon. Matira ang matibay. Number 1, tatandaan natin, church membership is not a guarantee of our salvation. Hindi po garantiya na ikaw ay Adventista, ligtas ka. Hindi garantiya na lagi kang nadalo, ikaw ay ligtas, mga kaibigan. Na yun ang garantiya na hindi na ako mawawala sa Panginoon. Hindi po yun, mga kaibigan. Sabi dito, those who have had the opportunity to hear and receive the truth and who have united with Seventh-day Adventist Church, calling themselves as the commandment-keeping people of God, and yet possess, ito po ang pinaka-underlying factor, no more vitality and consecration to God than do the nominal churches. We receive the plagues of God. Mga kapatid, tatanggapin po nila ang 7 salot. So, hindi po garantiya. Ang talagang atin po, mga kapatid, na ating garantiya, ang manatili kay Kristo hanggang wakas ay maliligtas. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kaya importante po sa atin na ang hahawakan natin, hindi kung anumang mga tsuri ang panghawakan natin, mga kaibigan, si Jesucristo na ating Panginoon. Number 2, the chaff separated from the wheat. Talagang ihihiwalay ng Panginoon ang pansirang damo, mga kaibigan, at doon sa mabuting tanim. Ihihiwalay ng Panginoon ang palay na bigas sa ipa. At pagdating ng panahon, mga kaibigan, ganito rin po mangyayari. At kita natin ngayon, may lumalagong mga offshoot, may pumapasok na ganito, may lumalabas, at kita natin yung mananatili na hindi siya ipa, mananatili siya sa kamay ng Panginoon. Kaya ang sabi po ni Ellen White, there will be a shaking of the sheep. The chaff must be in time be separated from the wheat, because iniquity abounds, the love of many waxes cold. So ibig sabihin po, sa karamihan po sa atin, talagang nawala na ang kanilang unang pag-ibig kay Kristo. It is the very time when the genuine will be the strongest. Kaya talagang darating ang panahon, yung tunay, hindi pekeng Kristiyano, sila po ang mga pinakamatatag pagdating po ng panahon. So, ang sabi rito, the Lord is soon to come. Talagang soon to come ito. There must be refining, winnowing process in every church. For there are among us wicked men who do not love the truth or honor God. So, meron po sa atin, nakapaligid sa atin. Sama-sama together tayo, mga kaibigan. But some of those na nasa atin, mga kaibigan, they are wicked na kunwari mahal nila ang katotohanan. Kunwari, kanilang minamahalang Diyos, pero hindi po pala. Merong pagpapanggap. Ang tawag po doon ay professed Christian. Mga kapatid, sila po yung nagsasabi lang na gano'n, pero hindi po totoo na sila po ay Kristiyano. So we are in the shaking time. The time when everything that can be shaken will be shaken. The Lord will not excuse those who know the truth, but if they do not, sabi nga na, word and deed obey His command. Kaya yung sabi lang natin na pangalan ka lang na kay Kristiyano, pero darating talaga ang pagliliglig, talagang ang ipa hihiwalay, ngunit yung talagang bigas, na tunay na bigas na may palay, yung palay na may bigas, ay mananatili po yun sa ating pong Panginoon. Number 3,
persecution cleanses the church. So the time is not far distant when the test will come to every soul. The mark of the beast will be urged upon us. Those who have step by step yielded to worldly demands and conform to worldly custom will not find it a hard matter to yield to power that be, rather than subject themselves to derision, insult, threaten, imprisonment, and death. So makikikonform na sila kasi sila'y mamatay, ayokong ako'y makulong, ayokong makatanggap ng insulto, ayokong mamatay pa, ayoko, teka muna, sandlit lang, katropa ko to, no? Hindi ka pwedeng humiwalay sa kanila, mga kaibigan. Ang panahon ng persecution, kahit sa panahon po ng Dark Ages, ang sabi po ng history, maliwanag po ang history, mga kaibigan, even the Roman Catholic Encyclopedia, edition of 2020, volume 5, pages 384 to 397. Maliwanag po, mga kaibigan, during Dark Ages. Encyclopedia Americana, edition of 2018, volume 3, mga kaibigan, pages 1084 to 1096. Maliwanag po ang isang sinasabi na 1,260 years, which is Dark Ages. Mas maraming pinersecute, mas maraming pinakain sa leon, mas maraming sinunog ng buhay na Kristiyano, mas marami at mas lumago, mga kaibigan, ang tunay na mga mananampalataya ng Panginoon. At sa atin, sa persecution, mga kapatid, kita natin, talagang matitira lang ang matibay. Prosperity multiplies a mass of professors. Adversity purges them out of the church. So ayan, mga kaibigan, darating talaga yung panahon ng kabagabagan, no? Talagang aalis talaga sila. Aalis talaga ang mga katulad nito. The contest is between the commandments of God and the commandments of men. In this time, the gold will be separated from the dross in the church. So talagang ihiwalay ang ginto at mga peking ginto, mga kaibigan. Ihiwalay ng Panginoon. Ihiwalay yung sumusunod lang sa tao, hindi sa ating Panginoon. Minsan nakakalungkot, mas mahal pa sumunod sa bossing kaysa sumunod sa tunay na master natin. Walang iba kundi si Jesus Christ na ating pong Panginoon. In the absence of the persecution, there have drifted into our rank men who appear sound and their Christianity unquestionable. But who, if persecution should arise, would go out from us. So makita natin, mga kaibigan, na importante po na ang isang panahon ng darating po talaga, na parang sa isip natin, parang kagahusay-husay niyan, pero makita natin, aalis po yan. When the law of God made void the church will be shifted by pirate trials, and a larger proportion that we now anticipate will give heed to seducing spirit and doctrines of the devils. Kaya meron po, mga kaibigan, yung mga papatay-patay, mga walang kabuhay-buhay na Kristiyano na hindi nila inibig at minahal ang ating Panginoon. Magpa-participate pa sila sa gawa ng demonyo, ng masamang espiritu, mga kaibigan, at nakakalungkot. Ito yung sa panahon ng pagliliglig. Number 4, superficial believers will renounce the faith. Meron po, mga kaibigan, mga mabababaw na mananampalataya. Ngayon, mapapansin natin, meron ba namang nakaalam na sa Panginoon, kinakausap pa ang patay? Meron po bang ganun? Ako po ay naglibing minsan, doon sa isang sementeryo. Abay, natawa po ako. Kinakausap pa yung patay, sasabi, ay wag mo akong dadalawin na, tatandaan mo na ako'y iyong asawa, wag akong dadalawin, ha. Meron naman po ako sa panglilibing, she was cremated, po. Bay, talaga naman po, kinakausap pa nung kapatid, kinakausap din ng anak. So hindi ganito, mga kaibigan, darating ang panahon, yung mga mabababaw na hindi mag-aaral ng salita ng Diyos, ay madali talaga siyang, madaling may sway ang kanyang pananampalataya. At sila po ang mga fiercest opposition from enemies of the faith. Ito ang napakalungkot,
Meron po tayong nagsilabas na, naging offshoot. Meron po talagang tinutuliksa nila ang Adventist leadership, Adventist church talaga mula sa Facebook, sa YouTube, mga kaibigan. Pero okay lang sapagkat darating ang panahon, tatanggapin nila ang kanilang gantimpala, no? Sa kanilang pagwasak sa pangalan ng ating Panginoon. At the time, the superficial conservative, worldly conformity first, and God caused second class, whose influence has steadily retarded the progress of the work, will renounce the faith. Yung mga sila po, parang, tama na, mga reluctant sila, mga sila, yung po mga mediocre, mga complacent po sila sa gawain ng Panginoon. Sila po ang mga tao, mga kaibigan, na kahulubilo natin. But they will renounce their faith in the Lord at sasama sila sa papasi, mga kaibigan, no? Those who have privileges, the opportunity to become intelligent in regard to the truth and yet to continue to counterwork the word of God would have accomplished will be poor urged. Marami po sa atin mga kaibigan, katatalino nila. Grabe kung makadebate talaga, sobra kung makapagdebate. Talagang matitindi. Pero nasaan na sila ngayon? Mga kapatid, nagsilabas sila sa Adventist Church at sila ngayon ang ating number one. Talaga kung makatindi po, hindi makain ang mga salita laban, mga kaibigan, sa ating iglesia. At ako, sabi ko nga, magbiro ka na sa tao, wag lang sa Diyos. Oh. Kumalabang ka na sa sino mang tao, wag lang sa Panginoon. Mga kaibigan, kaya hirap pong kalabanin ng Panginoon. Wala tayong kalaban-laban, mga kapatid. And those who have great light and precious privileges but have not improved them will, under one pretext or another, will go out from us. No, ang gagaling po nila. Meron silang light, pero mga kapatid, hindi nila in-improve. Sila po'y lalabas. Kumbaga, nag-stagnant na sila. Ayaw na nilang lumago. Ayaw na magmanalangin. Ayaw na magbasa ng Bible. Basta lang, naging ganito, tapos yun, nakikinig lang pero hindi ikinakasabuhay. Sila po'y lalabas, mga kaibigan. Number 5, the straight testimony produces a shaking. The Lord calls for a renewal of the straight testimony born in year past. So sa atin, ano yung mga straight testimony? Alam niyo po, darating ang panahon. Kailangan natin by prayer and confession of sin. We must clear the King's highway. So kailangan natin, mga kaibigan, na patuloy tayo na maging isang tunay na straight tayo, no, sa ating pamumuhay. At isa pa po, mga kapatid, ang sabi po dito, no, ang sabi po dito, no, okay, sabi po dito, unjust criticism causes loss of soul. They opened their heart to the sowing of tares. The tares sprang up among the wheat. They strengthened. The crop of wheat became less and less, and the precious truth lost its power to them. So dito po, mga kaibigan, so meron pong mga talagang hindi na sila, no, yung mga unjust criticism. At yun ay kumbaga katitisuran. Ilan sa atin dito ang nagiging katitisuran, mga kaibigan. Huwag nawa tayong katitisuran, kundi maging pagpapala tayo sa mga tao. 7, false doctrine draws some away. Science so-called and religion will be placed in opposition to each other because finite men do not comprehend the power and the greatness of God. So dito, mga kaibigan, no, sabi ko nga po, marami po mga false doctrine, na ay parang mas tama yun doon na nga lang ako. So nakakatakot, ngayon ang usong-uso po sa atin ay postmodern. No, yan po. Pangalawa, yung mga tinatawag na prosperity na message lang. Oh, yumaman lang, doon na tayo. Oh, pangatlo, love gospel. Hindi natin kailangan naman hindi natin kailangan yung batas ng Panginoon. Ay kailangan natin pag-ibig lang. Hindi naging balanse, mga kaibigan, ang ating pananampalataya. When the shaking comes by the introductions of false theories, the surface readers anchor nowhere are like shifting sand. Para sila, mga kaibigan, kapag dumating ang mga maling teorya, mga maling theory lang po, mga kaibigan, na paniwala lang sa mga maling mga fake news, mga kaibigan, nagkakaroon sila ng mga feelings of bitterness. Ayan, lalabas din po yan, mga kaibigan. Lalabas sila sa kanilang pagiging mananampalataya.
not having received the love of the truth, they will be taken in delusions of the enemy. So hindi po nilang tinanggap ang katotohanan ng punong-puno ng pag-ibig. Ako hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. I always reminisce, mga kaibigan, the things that I experienced 30 years ago nung tinanggap ko ang aking Panginoon. Hanggang ngayon lalong lumalago, no, nag-uumapaw ang pagmamahal ko sa Panginoon sapagkat damang-dama ko, mga kaibigan, araw-araw ang pag-ibig ng Diyos. Damang-dama natin dapat, mga kaibigan, araw-araw ang mayamang kamay ng ating Panginoon. Damang-dama natin na sa kabila ng pandemic na ating kaaway na hindi nakikita, dama pa rin natin ang Diyos ay pag-ibig. The enemy will bring in false truths such as there is no sanctuary. Kaya ito po, mga kaibigan, kapag nakarinig ka, ay maniwala ka, anong sanctuary sinasabing iyan? Huwag ka maniwala dyan. Mga kaibigan, take note, sila'y lalabas at magiging laban sa atin. Number 8, rejection of the testimony result in apostasy. One thing is certain, those 70 Adventists who take their stand under Saint and banner will first give up their faith in the warnings and reproof contained in the testimony of God's Spirit. Mga kaibigan, ito po'y warning sa ating lahat. No? Akala natin ay sila'y nasa Panginoon. Yung pala, nakatayo ang kanilang pananampalataya sa buhanginan, hindi sa solid foundation, hindi sa solid ground, the rock of all ages. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya po marami po na deception ng kaaway na gagawin po. Number 9, there may be a defections among church leader. Many a star that will admire for its brilliance will then go out in darkness. Uy, ang galing yan! Kaya nakakatakot po, mga kaibigan, yung mahilig magpupuri-puri. Ako, ayoko ng pinupuri, mga kaibigan. Lahat ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Kaya pagdating ng panahon, ay, ang galing niya, wow, napaka-eloquent ni speaker, wow, ang galing naman niya sa music, hoy, ang galing naman, lahat ang galing, high standard, kumbaga po, gold standard, nakapasa sa gold standard, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, parang katulad din ng dyablo, naroon sa kanyang puso ang pagmamalaki. They will go out in darkness. Men whom he has greatly honored will, in the closing scene of this earth history, pattern after ancient Israel. A departure from the great principle of Christ has laid down in his teaching and working out of the human project using this scripture to justify a wrong course of action. Ito po nakakatakot lalo, no? Ginagamit pa ang salita ng Diyos para po ma-justify yung kanyang itinuturo. Yan po ay lalabas din, mga kaibigan, pasensya na po, lalabas din at magiging enemy yan ng bayan ng Panginoon. Number 10, ang sanctified ministers will be weeded out. There must be a great issue so near at hand, mga kaibigan, and the enforcement of Sunday law will weed out those whom God has not appointed and will have a pure, true, sanctified ministry prepared for the latter rain. Kaya meron pong great issue, mga kaibigan, sa mga tagapagturo, sa mga mangangaral, na karami-raming nangangaral, di po ba? Pagdating ng panahon, mga kaibigan, sila ay sila ay iwi-weeded. Kumbaga po, sa araro, aararuhin. Kumbaga po, sa wither, siya po ay talagang tatapyasin silang lahat. At ito pa ang isa sa pinakamalungkot na bahagi. Ministers and doctors may depart from the faith as the word declares they will, and as the messages that God has given his servant declare they will. Kaya meron po mga pastor at mga doktor na magsisilabas sila sa pananampalataya sapagkat sila po hindi sila talagang tunay na servant ng ating Panginoon. Kaya nakakatakot po, yung nagmamalaki, naghahari-harian, gusto maging papel, bakit hindi tayo maging katulad ng ating immune system? Yung ating yung meron silang gumagawa ng teamwork, mga grabe talaga, wala akong masabi sa gawain po ng ating immune system. Ano po yung ating mga mahuhusay at mga hero ng ating katawan? Number 11, the church may appear as about
to fall, but it will never fall. Parang sabi natin, ayan, wasak na. Ano pa magagawa? Wala na. Talagang kakaawa naman ng church na iyan, talaga. Pero alam nyo mga kapatid, kailanman hindi iiwanan ng Diyos ang bayan ng Panginoon. Hindi kailanman iiwanan. Parang sa tingin natin, magibay, parang babaksak na ang iglesia ng Adventista. But it will never fall, mga kapatid. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, as the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message, but have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their position and join the rank of the opposition. Kaya darating talaga ang panahon. Talagang ihihiwalay ang tupa sa kambing. Ihihiwalay ang hot at saka cold. Ihihiwalay ang wise virgin at saka po yung foolish virgin. Ihihiwalay po talaga. At ihihiwalay ang peking ginto sa ginto. Talagang ihihiwalay. Ang tawag po dito mga kaibigan, the greatest shaking time of all times. Number 12, God's faithful will be revealed. The Lord has faithful servant who in the shaking time, who in the testing time will be disclosed to view. There are precious one now hidden who have not bowed the knee to Baal. Meron po sa atin sa iba't ibang mga relihiyon na hindi sila sumasamba at they are not kneeling down to Baal. Ibig sabihin, sa kanilang mga prinsipyong totoo, darating ang panahon, sila'y magjo-join sa atin. Ito pa sinabi, they have not had the light which has been shining in a concentrated blaze upon you, but it may be under a wrapped and inviting exterior, the pure brightness of the genuine Christian character will be revealed. So makikita natin mga kapatid, at on every occasion, lahat ng ito, nakakalungkot talagang sa panahon ng persecution. Napakadami, sobrang dami, mga kaibigan, ang lalabas. At ang last, mga kaibigan, the new converts will take the places of those who live. Gusto nyo ba, mga kaibigan, na ikaw ay papalitan ng tagalabas? Gusto ba na ikaw ay talagang hindi nagtapat? Peking Kristiyano tayo? Gusto mo ba napapalitan ka? Mga kaibigan, tulungan tayo ng Panginoon na magtapat tayo hanggang wakas. Maging matatag tayo at hindi mabili ang ating prinsipyo ng anumang bagay. Kay posisyon pa yan, mga kaibigan, at katanyagan. It doesn't matter. What matter most, mga kaibigan, na tayo ay na kay Kristo. Standard after standard was left to trail in the dust as company after company from the Lord's army joined the foe, and tribe after tribe from the rank of the enemy united with the commandment-keeping people of God. So magkakaroon ng swift, di ba? Yung mga hindi tapat ngayon talagang lalabas. At yung mga tapat na nasa labas ng ating iglesia, mga kapatid, they will join the commandment-keeping people of God. Ang tanong ngayong gabi, mga kaibigan, kasama ba tayo sa maliliglig? Kasama ba tayo, mga kapatid, sa five foolish virgin? Si Jesus, He was pierced from all our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that has brought us peace was upon Him, and by His wound we are healed. Mga kaibigan, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus, sa ginawa ng ating Panginoon, nawa po ay tanggapin natin. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon, tanggapin natin si Jesus bilang tunay nating tagapagligtas. The innocent Son of God, Jesus Christ, took our punishment for sin. His body was pierced, receiving what we deserve so that we could be healed from our sin. Tayo dapat, ang talagang dapat ipako at sunugin sa impyerno. Pero ginawa ng Panginoong Hesus, binigyan tayo ng pag-asa. Ang pag-asa ng kapatawaran, ang pag-asa
ng buhay na walang hanggan. Ang pag-asa ng kapayapaan sa kabila ng pandemic na ating karanasan. Sa kabila ng mga mahihirap na karanasan. Tulungan tayo ni Jesus, mga kapatid, na tayo manguyabit doon sa krus ni Jesus na siyang nagsabing, anak, pinatawad na kita. Narito ako upang aking tinubos ang iyong kasalanan, upang sa kanyang kamatayan magkaroon tayo ng kagalingang espiritual at hindi tayo, mga kapatid, sa panahon ng pagliliglig, hindi tayo mawawala, mananatili tayo dahil sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi, mga kaibigang nakikinig, ang panalangin mo ba, Panginoon, tulungan niyo po ako na sa aking pag-iisa, na sa aking mga gawain ito ay mapagmuni-muni ko na ang aking palang kailangan, ang aking tagapagligtas na si Jesus. Tulungan mo ako, Panginoon, maging genuine sa aking pananampalataya at pagmamahal. Maging genuine sa aking pagsunod sa iyo, Panginoon. Kung yan ang ating panalangin, kaibigan, nawa ito'y maging laman ng ating puso at ako'y mananalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, ng may lalang ng langit at ng lupa, na pinagkukunan ng kasaganaan at ng buhay, pinagmumulan ng kapayapaan at kagalakan. Nag-uumapaw ang biyaya at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Lumalapit kami, Panginoon, at sa lahat na nakikinig through Facebook Live at Zoom, sa naaabot ng lahat na nag-share ng aming pag-aaral, naway aming Panginoon na panghawakan, na huwag kaming mawaglit, hindi kami mapasama sa mga ipa, hindi kami mapasama sa mga pansirang damo, kundi kami, Panginoon, ang mananatili hanggang wakas ay siyang mga liligtas upang sa pamamagitan ng iyong biyaya ay manguyabit kami sa iyo, Panginoon, sapagkat sa inyo ay may pag-asa kami ng kaligtasan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bigyan natin ang panahon sa appeal song. Okay. Blessed indeed my Savior bleed, and did my sovereign die, but he devote that Savior
and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the depth of love I owe. Dear Lord, I give myself away. This all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Sister Maximum Yeah. Matira. Ma'am Joyce Matira. Ma'am Joyce. Ma'am Joyce Matira, please. Ma'am Joyce. Ma'am Joyce Matira. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Napakabuti niyo, Panginoon. Kung amin titingnan ang aming mga sarili na mga punong-puno ng makasalanang buhay, Lord, ayaw namin kami ay isa sa maliliglig na parang mga ipah, mga pansirang damo, mga foolish virgins, mga kambing. Sila yung mga cold, because in the last day there is no such lukewarm. It's either cold or hot. Tulungan kaming lahat, Panginoon, na panghawakan namin, nakatungtong ang aming pananampalataya sa matayog na muog. Walang iba kundi Hesus Kristo. At kaming lahat, Panginoon, ay biyayaan, damitan ng katwiran ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at pagpapala at ingatan ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.